Uy, ikaw Lian ah. Ang dami mong kausap na lalaki. Baka gusto mo namang magbigay sa mga kaibigan mo. Magbahagi ka naman. Babaeng to talaga oh. Sambit pa ng kaibigan ni Lian na si Sheila. Habang nakangising sinisiko ang kaibigan at nakatingin ng diretso sa konversasyon ng kausap ni Lian sa isang dating site. Agad namang napangiti si Lian. Matagal na niyang ginagawang makipag-usap sa kung sino-sinong lalaking pwede niyang kausapin. Ang iba kasi dito, kaya niya lang kinakausap ay upang perahan niya lamang ang mga ito. Matalino at madaling na-attract ni Lian ang mga kalalakihan dahil sa pagiging mapaglaro nito sa mga puso ng kalalakihan. Gustong-gusto niya na sinusuyo siya kahit pa nga madalas ay siya ang may mali. Lumaki sa isang toxic na pamilya si Lian, kaya naman ginagawa niya iyon upang gumanti sa kanyang ama na iniwan sila dahil sa babae nito. Isa sa maraming dahilan kung bakit hindi napopol si Lian. Madalas niya pang ang iniiwan sa ere ang mga taong nakakarelasyon niya lamang ng ilang weeks at buwan. Walang nagtatagal kay Lian dahil sa pag-uugali niyang ganyan, na para sa kanya ay mas gusto niya. Gusto kasi niya na malaya niyang nagagawa ang gusto niya. Maluho rin si Lian at mahilig bumili ng kung ano-anong kagamitan na hindi niya naman talaga kinakailangan. Noong bata pa lamang si Lian ay masaya ang pamilya nila at kumpleto. Ngunit dahil sa pag-iwan ng kanyang ama sa kanyang ina, ay natutunan niyang huwag seryosohin ng mga lalaking dadaan sa buhay niya. At iyon nga ang nangyari sa lahat ng kanyang karelasyon. Kahit pa sa mga dating sites niya lamang ito nakilala o di kaya kanyang kaeskwela. Nakikipag-usap si Lian sa kanyang mga admirers sa iba't ibang dating sites nang biglang sumingit ang isa sa mga tropa o kaibigan din ni Lian, at iyon ay si Meryl, isa sa mga kababata niyang kaibigan na matagal na siyang kakilala. Oo nga, tama si Sheila. Bakit hindi ka mamigay? Sa kaibigan mo naman kami oh. Sambit pa ni Meryl kay Lian, habang ito ay nakangisi ding tulad ni Sheila. Hindi naman sila pinapansin ng kaibigan at tuloy-tuloy lang ito sa pakikipaglaro sa mga nanliligaw sa kanya. Nakisabat na rin si Princess sa mga pinag-uusapan nila patungkol sa mga kinakausap ni Lian. Naku, alam naman natin ganyan talaga ang kaibigan natin na yan. O siya, ilan na ba talaga ang nabubuntal mo? Sambit ni Princess habang nakangisi sa kanyang kaibigan. Ang ibig sabihin ni Princess sa kung ilan na ang nabubuntal ay kung ilan na ang nahuhututan nitong pera. Wala pa akong nahuhututan simula kahapon pa. Panay sila kesyo wala daw silang pera. Sambit pa ni Lian habang naiirita na dahil kahapon pa siya naghahanap ng pwedeng mabiktimang lalaki. Ngunit dahil nga ang lalaking nakakausap niya ay palaging nagdadahilan na kesyo wala din daw silang pera, ay naghanap pa ulit si Lian ng mabibiktima na lalaki. Kaya naman panay ang chat nito sa iba't ibang lalaki. Hanggang sa isang araw ay may isang lalaking nagngangalang Skyler. Si Skyler yung tipo ng lalaking hindi naman kagwapuhan, moreno at tama lang ang pangangatawan. Pero siya ay isang husband material na tipong wala nang hahanapin pa. Nagsimula sa isang high, ang unang pag-uusap nila hanggang sa halos araw-araw ay magkausap na ang mga ito. Kinikilala ang isa't isa. Sa kanilang conversation ay typical lamang na para bang nagpapakilala pa lamang sila. Good morning Miss Lian. Pagme-message pa ng lalaking nagngangalang Skyler. Agad namang nag-message rin si Lian pabalik. Good morning din sa'yo. Sinamahan niya pa ito ng smiley emoji. Manliligaw ka ba sa akin? Sambit pa ni Lian sa lalaking kanyang kausap. Agad naman siyang napangiti na lamang nang bigla itong muling mag-reply. Hindi naman, I just respect you miss. Kaya ganun na lang ang nasabi ko. Reply ni Skyler kay Lian. Ganun ba? Okay, sambit ni Lian. Lumipas ang mga araw at mas nakilala naman ni Lian si Skyler ng maigi. Pero kabaliktaran ito para kay Skyler dahil hindi masyadong nagsasabi ng tungkol sa buhay si Lian na tila ba meron itong tinatago. Umabot na nga ng buwan ang pag-uusap ng dalawa hanggang sa isang gabi habang nag-uusap si Skyler at Lian ay may isang bagay na gustong sabihin si Skyler kay Lian pero natatakot itong masabi
dahil iniisip ni Skyler na baka i-friendzone lang din siya nito. Sasabihin ko na ba? Magugustuhan niya kaya ako? Sambit pa ni Skyler sa isip at saka huminga ng malalim. Okay, sige. 1, 2, 3. Ano ba tong nararamdaman ko? Bakit ako nanginginig? 7 naman oh. Sambit pa ni Skyler. Samantala, tahimik naman si Lian sa pagchat dahil kung ano lang naman ang itinatanong ni Skyler ay lang rin ang kanyang isinasagot dito. Hindi masyadong active si Lian sa pakikipag-usap sa binata kahit pa may ilang buwan na rin silang nag-uusap. Lian, may gusto sana akong sabihin sa iyo ngayon. Nanginginig na pagtatype ni Skyler. Sabay send kay Lian. Maya-maya pa ay bumaba na ang chat head ni Lian at nasinya si Skyler at nagtanong ito ng, ano yun? Sumagot naman si Skyler ng, ano kasi? May sasabihin kasi ako sa iyo about sa akin. Okay lang ba? Tumugon naman si Lian ng, sa'yo ba? Anong meron? Bakla ka no? Sinamahan niya pa ito ng nakakatawang emoji. Sabay tawa ni Lian sa chat. Tumugon na rin naman ng tawa si Skyler sa chat at sinabing, hindi ako bakla. May gusto akong babae. Sa katunayan nga Sumagot naman si Lian ng, sa katunayan nanginginig naman na nag-type ng, kasi, gusto kita. Sabay send kay Lian. Nasin ito ng dalaga at sinabing, seryoso ka ba? Sumagot naman si Skyler ng, oo, gusto kita. Walang halong biro, habang ito ay kinikilig. Hindi naman kaagad nakasagot ang dalaga dahil nagulat ito sa sinabi ng binata. Makalipas ang 5 minuto na hindi pagchat ni Lian, ay nagtanong ulit si Skyler kung pwede niya bang ayaing makipag-date ng personal si Lian. Sumagot naman ang dalaga ng, pwede naman, anong oras at saan ba tayo magkikita? Sumagot naman si Skyler ng, anong araw at oras ka ba libre? Bukas ay wala akong pasok. Gusto mo magkita tayo doon sa Supermall? Sambit naman ng dalaga kay Skyler. Aba, sakto ay wala rin akong pasok bukas. Sige, kita tayo. Masayang tugon ni Skyler. At agad naman na nagpaalam ang dalawa sa isa't isa dahil paggabi na noon at matutulog na sila. Kinabukasan, excited na nagpunta si Skyler sa Supermall. Suot nito ang gray t-shirt at black jeans na paborito niya. Inintay niya ng ilang minuto si Lian hanggang sa maya-maya nga lang ay nakatanggap na siya ng chat mula kay Lian. Skyler, andito na ako sa may entrance ng Supermall. Nasaan ka ba? Sambit ng dalaga. Sige. Wait, antayin mo na lang ako dyan. Ano ba ang suot mo? Tugon naman ng binata kay Lian. Sumagot naman si Lian ng, naka-short lang ako tas white t-shirt. Sige, pupuntahan kita. Mabilis na tugon naman ni Skyler. Habang pupunta si Skyler sa entrance, ay nilibot niya ang kanyang mata dahil baka nalingat lang ito at nakasalubong na pala niya si Lian. Matapos ang ilang minuto ay nag-chat si Skyler. Nasaan ka na? Nandito na ako. Sumagot naman si Lian na, ikaw ba yung naka-gray t-shirt at black pants? Sumagot naman si Skyler ng, oo ako nga. Asaan ka ba? Hindi kita makita. Tingin ka sa likod mo. Sambit naman ni Lian. Dahan-dahan namang tumingin si Skyler sa likod niya at nakita nga ng kanyang dalawang mata ang isang babaeng nakaputi at napaka-cute talaga nito. Medyo na umaling ito nang makita niya ang dalaga at napangiti ito kay Lian. Ilang sandali pa ay napansin naman ni Lian ang presensya ni Skyler, dahilan para mapatingin ito sa gawin niya. Ngumiti ito pabalik sa kanya. Sinalubong niya na lamang si Lian at saka nagsalita. Hi, Lian? Ikaw ba yan? Sambit pa ni Skyler, dahilan para mapataas ang kilay ni Lian. Yes, sambit pa ni Lian, dahilan para magtawanan ng mga ito dahil pareho silang natawa sa kanyang nasabi. Dahil sigurista talaga itong si Skyler kung si Lian nga ba talaga ang babaeng kanyang kausap. Hindi dahil malayo ito sa kanyang mga litrato, pero dahil sa personal ay napakaputi nito. Sorry, naninigurado lang, sambit pa ni Skyler na medyo napipilitang tumawa
dahil sa iyang nararamdaman niya kay Lian. Okay, sambit na lamang ni Lian. Hindi kasi talaga pala kwento si Lian at madalas ay mas gusto na lamang nitong nakikipag-usap na lamang gamit ang kanyang cellphone. Kahit saan kasi ito mapunta ay dala-dala nito ang cellphone niya, kaya naman agad niyang inilabas ang cellphone niya. Saka tinignan ni Lian ang itsura ng lalaking kausap niya ngayon at ang lalaking kausap niya sa dating sites na iyon. Dahil sa pagiging sigurista ni Skyler ay naging sigurista na rin si Lian at tinignan ang kanyang kausap. Nakita rin niyang maraming nagme-message sa kanya na kung sino-sinong lalaki, kaya agad naman siyang nakipag-chat sa mga ito. Wait lang ang mga pinsan ko kasi nagchat-chat, sambit pa ni Lian kay Skyler. Habang nakangiti ito, inintay naman ni Skyler si Lian habang nagchat-chat ito sa mga lalaking kanyang nakakausap sa chat. Panay ang ngiti nito sa kanyang messages, kaya't agad siyang napaisip kung sino ba ang kausap ni Lian. Napapaisip siya kung sino ang kausap niya, pero habang may kausap ito ay nabibighani si Skyler dahil para sa mga mata nito ay maganda ang mga ngiti ni Lian na pumupukaw sa kanyang mukha. Hanggang sa mapatingin ito sa kanya at matawa na lamang ito sa reaksyon ni Skyler. Ayos ka lang ba? Napapano ka? Sambit ni Lian kay Skyler. Saka ito nag-wave sa kanya upang tignan kung okay ba ito. Agad namang nagising si Skyler sa kanyang ulirat at saka ito tumugon. Oo naman, ayos lang ako, sambit pa ni Skyler. Saka umiti na lamang. Matapos iyon ay inaya na ni Skyler si Lian upang gumala-gala. So paano? Tara? Sambit pa ni Skyler habang ito ay nakangiti. Agad namang umiti pabalik si Lian. Sige, tara na, sambit pa ni Lian habang nakangiti ito. Sa totoo lang, ay masayang masaya si Skyler habang nakakasama niya si Lian. Ito yung unang beses nararamdaman niya ang ganoong klase ng saya habang nagagala sila at nakakasama si Lian. Hindi man pala sagot si Lian sa tuwing mag-o-open up si Skyler, ay sapat na nakakasama niya ang dalagang si Lian. Dati kasi ay palagi naman siyang nababasted, at kung hindi naman ay may mga nagiging ka-MU siya o mutual understanding, ngunit hindi naman sila nagkakasundo o di kaya bigla na lamang siyang iniiwan, dahilan para maramdaman ni Skyler ang totoong saya ng pakikipag-date kay Lian. Habang si Lian naman ay makikitaan na para bang nag-e-enjoy din sa kanya, pero hindi niya na lamang maintindihan kung bakit parang may mali sa mga akto nito at ngingiti-ngiti lamang ito sa kanya. Hindi na lamang niya ito pinansin at in-enjoy na lamang niya ang kanilang paggagala. Maganda ang mall na iyon at makikita naman talaga na marami ring pwedeng pagpicturan. Agad naman silang nagpa-picture nang ayain niya itong magpa-picture sa isa sa mga magagandang picturan doon. Hanggang sa makaramdam ng gutom si Skyler, kaya't naisipan niyang tanungin ito at iayain kumain. Teka, kumain ka na ba? Sambit pa ni Skyler dito habang ito ay nakangiti. Agad namang napangiti si Lian. Hindi pa nga sambit pa ni Lian kay Skyler habang ito ay nakangiti. Ganun ba? Gusto mo na bang kumain? Sambit pa ni Skyler kay Lian. Agad namang natuwa si Lian at sinabing, Oo, nagugutom na ako sambit pa ni Lian. At sinadya nitong sabihin iyon kahit hindi pa naman ito nagugutom upang ilibre siya nito. Agad namang umiti pabalik si Skyler, saka sinabing, Sige, sagot ko na, sambit pa ni Skyler habang nakangiti ito. Tuwang-tuwa naman si Lian dahil sa wakas ay may mahuhututan na siyang lalaki. Tuwang-tuwa ito dahil sa dinami-rami ng lalaki ay finally may mahuhututan na si Lian. Naglakad na si Lian at Skyler papunta sa mga stalls at mga fast food na madadaanan nila. Pinapili pa ni Skyler si Lian kung ano ang gusto nitong pagkain. Agad naman itong nagkunwari na nahihiya, ngunit maya-maya ay nagsabi siya ng stall na malapit lang sa kanila. Isa yung stall ng mga goto, tokwat baboy, pansit, palabok, gulaman, lumpiang Shanghai at kung ano-ano pa. Kahit papaano ay marami-raming tao doon, kaya't umorder na sila at agad na pinapiling muli ni Skyler si Lian.
Agad namang sinabi ni Lian ang mga gusto niyang kainin. Madami-dami ang na-order ni Lian, tulad ng isang goto na may itlog, isang tokwa, 4 na lumpiang Shanghai, lomi, at saka pansit. Napangiwi na lamang si Skyler noon dahil sa dami ng gusto nitong orderin. Ngunit kahit ganoon, ay natuwa siya sa pag-uugaling ganoon ni Lian. Hindi niya masyadong nakita ang intensyon nito dahil sa pagkatsinita nito, at tuwing natutuwa o ngumingiti ay talaga namang nag-iiba ang mood ni Skyler. Dahilan para mas lalong mahulog si Skyler dahil napapansin niya talaga ang pagiging tsinita nito. Habang natutuwa si Lian na mag-order, ay nauumaling naman si Skyler dito. Agad namang nawala rin iyon nang tanungin si Skyler ng mismong cashier. Doon ay agad siyang nautal. Sa kanya sinabi, ang in-order niya na isang goto na may itlog, isang tokwat baboy, at 2 lumpiang Shanghai. Nang matapos silang mag-order, ay umupo na ang 2 sa vacant na upuan, saka naghintay ng ilang minuto. Sa mga oras na iyon, ay gustong makipag-usap o makipagkwentuhan ni Skyler sa dalagang si Lian upang mas makilala niya pa ang babaeng iyon. Kaso nga lang, ay bigla naman itong napatingin sa phone niya nang may biglang muling mag-text. At tulad nga kanina, ay napapangiti na lamang ito. Hindi maintindihan ni Skyler kung anong meron at palagi na lamang itong nakatungo sa kanyang cellphone at nagre-reply sa kung sino. Kaya naman nag-cellphone na lamang rin siya at nag-Facebook. Ilang minuto pa ang lumipas na puno ng ganoon ang pangyayari. Ayaw rin namang istorbohin ni Skyler si Lian dahil baka importante iyon. Sa isip-isip niya ay baka mga kamag-anak, kaya hinintay na lamang niya si Lian hanggang matawag na sila ng cashier upang kunin ang kanilang pagkain. Si Skyler ang bumuhat sa lahat ng iyon habang panay pa rin ang pagsa-cellphone ni Lian. Nang mailapag na ni Skyler ang lahat ng mga pagkain, ay agad din silang napatigil sa pagsa-cellphone ni Lian. Doon ay nagkaroon naman ng pagkakataon si Skyler para makilala pa si Lian ng personal. Kumain na muna sila bago naisipan ni Skyler na muling magsalita. Lian, sana na-enjoy mo yung buong araw na kasama mo ko. Sambit pa ni Skyler habang ito ay nakangiti. Agad namang napatingin si Lian sa kanya at saka tumugon. Oo naman, na-enjoy ko ang araw na ito. Bakit? Tanong pa ni Lian. Wala lang. Anyways, hatid na ba kita sa inyo? Sambit pa ni Skyler. Pumayag naman si Lian. Gusto ko sanang malaman pa yung buong pagkatao mo. Okay lang bang magtanong? Sambit pa ni Skyler habang nakangiti ng pilit at hindi alam kung saan siya dadalhin ang kabang nararamdaman niya sa harap ng babaeng nagugustuhan niya. Sige, sambit niya ng walang kagana-gana. Sa totoo lang, ay hindi rin maintindihan ni Lian ang inaasal niya sa harap ni Skyler. Ang masasabi niya lang ay alam niya sa sarili niyang hindi niya gustong masyadong mausisa ang mga taong hinuhutatan niya. Gusto niya na pasimple niya lamang na biktimahin ang mga ito dahil ganoon naman talaga ang dapat na gusto niyang mangyari. Ang mas marami pa siyang makuha. Ito kasi ang alam na paraan ni Lian upang gumanti sa kanyang ama. Sa totoo lang ay alam niya sa parte ng puso niya at utak na may mali sa pag-iisip niya ng ganoon. Ngunit hindi rin naman siya masisisi ng mga tao dahil para sa kanya ang mga lalaki ay isang laruan lamang. Ayaw niyang matulad sa kanyang ina na sobra-sobra ang paghihirap sa mga lalaki, lalo na sa tatay niyang iniwan lamang sila. Naging independent kasi siya simula noon, kahit pa nga spoiled brat si Lian. Para sa kanya, ang mahalaga ay naayos niya ang problemang pinansyal nila. Mahirap lang talaga kasi ang buhay nila Lian ngayon. Isang kahit at isang tuka lamang ang kanyang magulang. Madalas na namamasukan lang rin sa iba't ibang factories ang kanyang mga tita. Kaya naman kahit paano ay nakapasok din naman siya doon. Masasabi niyang kahit paano ay may income naman sila. Yun nga lang ay hindi kalakihan dahil mababa lamang magpasahod ang mismong may-ari noon. Kahit sumasapat lamang talaga iyon sa kanyang sahod doon. Gusto ko lang na alamin kung ganitong date ba ang mga gusto mo?
o mas gusto mong umalis? Sambit pa ni Skylar kay Lian. Ngumiti lamang si Lian at tumugon. Okay lang to, sambit pa ni Lian, na kunwari ay masaya na siya sa ganoong treatment. Ngunit ang totoo ay gusto niya ang treatment kung saan ay magiging alaprinsesa siya. At lahat ng ipag-uutos niya ay gagawin ni Skylar. Maging ang perahan niya ito ay nararapat lang. Ngumiti na lamang si Skylar habang si Lian naman ay dahan-dahang umiisip. Matapos iyon ay kumain sila at napaisip si Lian na libangin ulit si Skylar upang mas lalo itong ma-attract at bumigay sa mga gusto niya. Nagtuloy-tuloy ang kanilang pagdedate at habang tumatagal ay parami ng parami ang mga binibigay ni Skylar na mga regalo. Palagi na rin silang nagagala saan man gustuhin ni Lian at binibigyan niya ito ng mga sorpresa at pasalubong. Noong mga panahon na iyon ay wala silang masyadong problema maliban na lamang sa malimit nilang pag-aaway dahil madalas ay panay cellphone lamang ito sa harap niya at kapag kukunin niya ay ayaw namang ibigay ni Lian. Hindi naman masyadong binigyan pansin ni Skylar ang mga maliliit na detalye dahil mahal niya talaga si Lian at ika nga niya sa kanyang sarili ay hindi naman mahalaga ang maliliit na away na iyon. Mas matimbang para sa kanya ang totoong nararamdaman niya kay Lian. Kaya naman nagtuloy-tuloy pa ang kanilang pagdidate. Pagkalipas ng ilang buwan ay naging sila na ni Lian at tuluyan na siya nitong niligawan. Pinapunta niya pa sa bahay nila si Skylar upang makilala ng kanyang mga magulang. Doon ay masaya naman sila ngunit hindi pa rin maintindihan ni Skylar kung bakit sa tuwing ngingiti si Lian ay para ba itong pilit kapag sa kanya. Noon pa man ay parang ganoon na ito pero hindi kasi iyon pinapansin ni Skylar dahil mas nagtitiwala siya sa kanyang girlfriend na si Lian. Successful naman ang pagpapakilala ni Lian kay Skylar sa kanyang mga magulang. Ang hindi lamang klaro sa kanya ay ang sinabi ng tiya ni Lian na sa tingin niya ay tatatak na ata sa kanyang memorya. Sa tingin ko, kailangan mong malaman ito, iyo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong meron sa aking pamangkin. Pero may napapansin kasi ako sa tuwing nagdadala siya ng boyfriend niya. Hindi naman ito ang unang beses, iho. Pero tandaan mo, pag may nagawa yung pamangkin ko sa'yo, sabihan mo ko ha. Payo ng tiya ni Lian. Isang bagay na hanggang sa pag-uwi ni Skylar ay hindi niya malilimutan dahil palaisipan para sa kanya ang mga binitawan nitong salita at nakaramdam siya ng kaba sa lahat ng iyon. Napakunot na lamang si Skylar at saka umiling upang hindi na isipin pa iyon. Inisip na lamang niya na malabong mangyari iyon dahil nagtitiwala siya sa kanyang girlfriend. Lumipas ang mga buwan na tulad ng dati ay panay ang message at voice message nila sa isa't isa. May mga araw din na madalas na ang away nila sa mga pag-uusisa ni Skylar at mga tanong, dahilan para magkaroon sila ng mga away at hindi pagkakaunawaan. Palaging busy si Skylar at maging si Lian, kaya't madalas na lamang din silang magkita. Puro kasi pag-aaral ang inaatupag nila at madalas na palaging wala silang oras para sa kanilang mga sarili. Habang malayo si Skylar kay Lian, ay gumagawa na ito ng mga kung ano-anong mga kabulustugan. Habang nagchat sila, ay may iba pa siyang mga kachat. Umaabot na minsan si Lian ng madaling araw, ay online pa rin ito dahil sa mga nagiging kachat niya na iba't ibang lalaki. Marami iyon. Ang iba doon ay mga ka-MU niya. Ang iba naman ay nakikipagkaibigan pero mahihimigan ng pahiwatig ng mga lalaking iyon. At ang iba naman ay nanliligaw pa sa kanya. Pinagsasabay-sabay niya ang mga lalaking iyon upang makahutot siya ng kahit ano. Hindi naman masyadong napapansin ni Skylar iyon dahil tiwala siya sa kanyang kasintahan na kahit anong mangyari ay hindi siya sasaktan nito. Kaya naman nagpatuloy na lamang iyon habang pagod si Skylar sa kanyang mga school activities, quizzes, assignments at kung ano-ano pang mga exercises sa school. Habang si Lian naman ay panay pagpapanggap na wala siyang kausap na para bang si Skylar lamang. Hanggang sa isang araw ay naisipan ni Skylar na makipagkitang muli kay Lian. Agad namang nagsabi ito na busy daw siya dahil may kukunin daw siyang sapatos mula sa tiya niya. Pasalubong raw iyon sa kanya.
Habang sinasabi iyon ni Lian kay Skyler, ay naramdaman naman na muli ni Skyler ang pagkabog ng kanyang dibdib na para bang gusto niyang samahan ito upang makasigurado. Kaya sinabi niya iyon sa dalaga. Imbes na pakalmahin siya nito, ay nagalit pa si Lian dahil sa akala nito ay pinagsususpetsahan siya nito. Kahit ang totoo ay nag-aalala lamang talaga si Skyler para sa kanyang girlfriend dahil kahit saan niya tignan ay babae pa rin ang girlfriend niya. Kahit hindi niya may pagkakaila na baka pag nasahan siya ng iba or worse ay gahasain pa. Iniingatan niya lamang ito dahil akala ni Skyler ang kabang kanyang nararamdaman ay para sa kanyang girlfriend. Ang hindi niya alam ay para iyon sa kanya. Muling nag-away at nagtampo na naman si Lian kay Skyler. Sa pagtatampong iyon ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat sa kanilang dalawa. Hanggang sa unti-unti ring nawawala na ng oras si Lian sa kanya. Lalo na nang malaman ni Lian na nagkakaroon na ng pinansyal na problema si Skyler at hindi na nito maibigay ang mga dati nitong naibibigay na regalo sa kanya. Mga surprises na pagkain at kung ano-ano pang mga bagay na ibinibigay dati ni Skyler sa kanya. Madalas na ring manglimos si Skyler sa pagmamahal ni Lian para lamang huwag siyang iwan nito. Ngunit sadyang malaki ang galit niya sa mga lalaki. Kaya naman imbis na itaas niya ang lalaking buong pusong nagbigay sa kanya ng lahat-lahat, ay mas lalo niya itong ibinagsak. Tumawa pa ito na para bang nakuha na niya ang paghihiganting gusto niya na dapat sana ay sa tatay niya. Kung nakikita lang sana niya ang kanyang tatay ngayon, ay baka mas lalo lang siyang matuwa. Buo na ang loob ni Lian na total wala na itong silbi sa kanya kahit parang asong iiwan na lamang niya si Skyler. Para kay Lian ay pera lang ang pinakamahalagang bagay sa kanya dahil lahat ng gusto niya ay magagawa niya kung meron siya nito. At dahil nga wala ng pera si Skyler, kahit dinahilan na lamang ni Lian na nagsasawa na ito sa kanya. Kahit ang totoo ay may panibago na siyang gustong hututan at iyon ang bago niyang karelasyon na si Caleb. Si Caleb ang isa sa mga nakitaan niya ng yaman, kaya nang ligawan siya nito ay agad niya itong sinagot. Hindi alam ni Skyler na ang sapatos na tinutukoy ni Lian ay nanggaling pa kay Caleb. Nakakasagot niya lang noong mga panahong busy sila. Oo nga't mabilis lamang iyon, ngunit nalaman kasi ni Lian na mayaman daw ito at may mga ibinibigay sa mga nililigawan niya. Totoo naman, nalaman niya iyon sa kanyang mga kaibigan na todo suporta sa bagong manliligaw nito. Wala kasi talagang pakialam si Lian sa mga lalaki. Hindi rin siya naghahangad ng happy ending dahil hindi iyon ang gusto niya. Ang gusto niya ay mag-asawa o magjowa ng mayaman na kaya siyang pakainin, pagsilbihan at magpa-under sa kanya. Yun ang mga dahilan kung bakit ayaw niya rin ng mga mahabang commitment. Mas gusto niya na mabilis lang niyang kalasan. Sa mga oras na iyon ay ginagawa niya iyon dahil gusto niyang makitang miserable ang buhay ng mga kalalakihan. Dahil sa galit niya sa kanyang ama na kahit mali pa sa mata ng iba ang ginagawa niya ay wala siyang pakialam roon. Basta para sa kanya, ang mahalaga ay makamkam niya ang pera ng mga ito. Yun lamang at wala ng iba. Tagumpay naman si Lian sa nagawa dahil tuluyan ng nawasak ang puso ni Skyler at nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Nagpatong-patong ang mga problema na halos gusto na lamang magpahinga ni Skyler, habang si Lian naman ay ine-enjoy ang mga sandaling kasama ang bago niyang boyfriend na itinatago niya sa kanyang ex at pinalabas na walang third party na naganap at walang lokohan. Isang linggo matapos ang breakup ay nakita ni Skyler na kasama ni Lian ang panibagong boyfriend nito, dahilan para mas lalong masaktan si Skyler at tumulo na lamang ang luha nito. Lahat ng alaala nilang dalawa ay ipinauna lamang niya sa hukay dahil iyon ang gusto ni Lian at wala siyang magawa kung hindi ang umiyak na lamang at isipin na balang araw ay malilimutan na lamang niya ang minsang naging mahalagang babae sa kanyang buhay at ang tanggapin na may iba na itong mahal. Habang nagdurugo ang puso nito ay hindi mapigilang i-stalk ni Skyler ang ex niya. Nagme-message pa siya rito
Kahit alam na niya ang sagot sa mga tanong niya, naayaw na nito sa kanya at tuluyan ng bumitaw. Sobrang sakit ng mga sandaling iyon para kay Skyler. Panaiiyak lamang ang nagagawa niya. Pagkagising sa umaga ay para ba itong lantang gulay sa kakaiyak. Habang basang-basa ang mga unan niya, hindi niya pinahalata sa kanyang mga magulang ang sakit at lungkot na kanyang nararamdaman. Umaakto siya na parang wala lang nangyari. Ngunit ang totoo, kahit gustuhin niyang umiyak, ay hindi niya pwedeng gawin iyon. Ayaw na niyang dumagdag pa sa mga pasani ng mga mahal niya sa buhay, kaya't pikit mata na lamang niyang tinitiis ang lahat. Sa gabi-gabi niyang paghikbi na hindi maririnig ng kahit sino dahil sa ayaw niyang makita siya ng mga magulang niya sa ganoong kalagayan. Lahat ng iyon ay tiniis niya hanggang sa nagdasal siya ng taimtim na sana ay wakasan na ang sakit na nararamdaman niya. Nilakasan niya ang kanyang loob at ginawa niya ang dapat gawin kahit labag sa loob niyang itapon ng lahat ng meron sila. Mula sa mga litrato, sa ilang gamit na binili niya para sa kanila, mga souvenir sa bawat madadaanan nila noon, at kung ano-ano pa. Ang lahat ng iyon ay itinapon niya at nilukot. Iyak lamang ang kaya niyang gawin. Habang ginagawa iyon, sa kanya sinubukang huwag nang muling kontakin si Lian. Unti-unti ay ibinako ni Skyler ang sarili at kahit tumatawa siya sa eskwelahan, ay deep inside hindi siya okay. Ilang buwan nang lumipas, kahit papaano ay nalilimutan na ni Skyler ang lahat ng sa kanila ni Lian, hanggang sa nagtry siyang muling makipagkaibigan sa kanyang mga kaklase. Hanggang sa doon niya nakilala si RC, ang babaeng masiyahin, outgoing, madaling i-approach at palaging gusto niyang nakakausap. Dahil nga sa madalas silang nagkakaunawaan, magmula kasi nang maghiwalay si Lian at Skyler, ay minsan niya na lamang nakakausap ito. Ngunit hindi nagtagal ay madalas nang nagkakasama si Skyler at RC dahil sa mga school activities. Madalas na rin silang kinukutya dahil sa closeness nilang dalawa hanggang sa lumipas ang mga araw na mas lalo niyang nakilala ito at doon niya napagtanto kung ano talaga ang feeling na mahalin ka ng totoo na walang itinatago at puro lamang. Doon niya naranasan ang higit pa na naranasan niya kay Lian. Yung sayang nadudulot ni Lian, nakilig lamang, ay mas sobra-sobra pa ang nararamdaman niya para kay RC. Dahil nakikita niya sa mga mata nito ang saya dahilan para matakot si Skyler dahil muling tumibok ang puso nito dahilan ng pag-iwas nito kay RC upang timbangin ang nararamdaman niya. Samantala, nasa ganoong kalagayan si Skyler nang magkaroon ng misunderstanding si Lian at ang boyfriend niya, dahilan kung bakit agad siyang iniwan ng lalaki. Ang inaakala ni Lian na mayaman ay anak probinsyana pala at hindi niya rin inaasahan na imbis na siya ang mag-i-scam ay ito pa ang nang-scam sa kanya. Ipinain niya ang sapatos na iyon upang akalain niya talagang mayaman ito kahit hindi naman talaga. Kaya naman muling naging single si Lian. Sa mga oras naman na iyon ay nakakaramdam na ng saya si Skyler muli. Unti-unting bumangon si Skyler at ipinagtapat kay RC ang nararamdaman. Umamin rin naman si RC. Nag-date sila at iyon ang pinakamasayang araw nilang dalawa. Kapwa puno ng pagmamahala ng kanilang nararamdaman hanggang sa tuluyan ng naging sila. Matapos ang 3 buwan ay nagtuloy-tuloy na ang pagdidate nila. Palagi silang nagkakasundo at hindi masyadong nag-aaway. Madalas ay tampuhan lamang at hindi gaano kalaki ang away. Parehas nilang itinataas ang sarili at nagtutulungan hanggang sa ilang taon pa ang lumipas ay masaya silang nagtapos na nagtutulungan sa kanilang mga assignments, homework at kung ano-ano pa. Pumasa sila sa lahat ng subjects at naitaguyod nila ang kanilang pag-aaral at saka graduate. Habang si Lian naman ay nalugmok dahil sa patong-patong na problema mula noong ma-scam ang pamilya niya at maloko siya nang ipinalit niya kay Skyler. Pinagsisihan niya iyon ng sobra at doon niya naalala ang lalaking totoong nagmahal sa kanya. Doon ay nakita niya itong masaya na at kontento sa buhay. Ang mga ngiti nito ay hindi tulad noong magkasama sila dahil naiiba ang ngiti nito.
Totoo nga ang karma at iyon ang nangyari kay Lian. Kung noon ay masaya niyang winawasak ang puso nito, ngayon ay agad niyang naramdaman ang sobrang sakit. Dahil sa mga kalokohan niya ay nawala ang lalaking totoong nagmamahal sa kanya nang walang halong biro at walang halong bola. Magmula noon ay natutunan ni Lian ang magbago at baguhin ang kanyang pananaw sa buhay. Kung dati ay paghiganti, ngayon naman ay ang paghahanap ng totoo niyang kaligayahan at ang pagpapahalaga sa mga taong totoo sa kanya. Kaya naman matutong pahalagahan ang mga totoong tao at nagtitiwala sa inyo. Kung ayaw niyong kayo rin ay makarma balang araw.